lapit sa hari natin. Purihin, luwal, ating biyaya, paglilikas sa ating nagugupiling sa sanay hahanguin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na mahawain. Angeles sa paibaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen! Pasisimula na po nating papurihan ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Una po nating awitin ang bilang 76 sa atin pong mga himnaryo. O amang dakila sa
nang kami magtagumpay sa hirap ng buhay. Doon sa bayang banal, luhay papahiran sa piling ni Jesus. Walang kalumbayan, yaong gantimpalay, kanyang ibibigay kung tayo'y magtatapat hanggang kamatayan. Atin pong patuloy na papurihan, sambahin, luwalhatiin natin ang banal at malinis na pangalan ng ating nag-iisa at buhay na Diyos. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Numero 13 ang susunod po nating aawitin. Gumising kang natutulog, magbangon sa mga patay, liliwanagan ka niya kung sa Diyos ay pasako. Pumasok, gumawa, humas at maglingkod, maliligtas, kung sa Diyos ay pasako. Bukas ay huwag ipaghambog, ang buhay mo ay marupok, tulad sa singaw lilitaw, ngayon ay pumasok. Pumasok, gumawa, umas at maglingkod, maliligtas, maliligtas, kung sa Diyos ay pasako. Si Kristo ay dumarating, ganti niya'y sasatin, banal niya'y bubuhayin, sa may lilipulin. Pumasok, gumawa, umas at maglingkod, maliligtas, maliligtas, kung sa Diyos ay pasako. Mga tanday na mamalas, sa matay naglilingkod,
sa ako. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka-makapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Ama, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Kinaawaan, kinahabagan mo din po ang aming minamahal na ama at ina. Tinawag mo po sila at inilagay mo sa iyong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ipinaglingkod nila ang kanilang mga hiram na buhay ng buong puso, buong isip, buong lakas sa iyong banal na iglesia hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Ama, sa banal at sakdal na malinis mong pangalang Kristo Jesus, magmula po dito sa Los Angeles, California, at sa bawat tirahan ng aming mga kapatiran, sa mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, maging sa tahanan ng amin-aming mga sariling mga mahal sa buhay, at sa mga dampang tirahan ng napakaraming mga lalaki at mga babae, na araw-araw po sa pamamagitan ng internet at ng YouTube, na pinalago mo po sa mga huling araw, karunungang hindi matingkala, na niloob mo po na yumabong upang ang iyong banal na ebanghelyo'y mapakinggan ng lahat ng mga tao sa buong sanglibutan. Mamamalas mo po kami sa amin-aming mga tahanan. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Ipinaiilang lang namin sa iyong banal na kaitaasan ang aming tao sa pusong mga pagpapasalamat. Panginoon, salamat sa iyo. Napakamapayapa ng mga araw. Pinalipas mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Pinakain mo po kami dinamtan, pinalakas, pinagaling ang aming pangangatawan, pinagbuksan mo po kami ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. At higit sa lahat, maraming salamat po. Patuloy mong kami pinakakain at pinaiinom ng iyong banal na salita, na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Ama naming Diyos, sinasamba ka namin, pinupuri, niluluwalhati ang kabanal-banalan mong pangalang Kristo Jesus sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Panginoon, hayag sa iyo kung paano namin ginugol ang bawat maghapon at magdamag na nagdaan. Kung nagkulang kami sa iyo at nagkakasala pa rin, patawarin mo po kami, Ama, sa aming nagawang kasalanan. At sa panibagong Huwebes ng gabing ito, ikaw po sanang muli ang tumindig sa aming mga kalagitnaan sa Espiritu. Turuan mo po sana kami, muli mo sana kaming wisikan, painumin, pakainin ng iyong mga salitang lipos ng katotohanan, lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. At kung ito po'y mapakinggan namin,
maibahagi namin maging sa lahat ng aming mga sariling mga mahal sa buhay. Tubuan kaming lahat ng banal na pagkatakot sa iyong mga palatuntunan. Sa ikalawang pagparito mo po'y marami kaming makakasalubong sa iyo. Sinasampalataya na naming papapasukin mo rin po kaming lahat, Ama, doon po sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Kasangkapanin mo po lamang ang bibig at labi ng iyong hamak na lingkod, na sa gabing ito ay gagamitin mo pong munting kasangkapan. Linisin mo po ang kanyang puso, banalin mo nawa ang kanyang kalooban, dagdagan mo po ang kanyang pananampalataya, at higit sa lahat, paramihin mo nawa ang kanyang mga kaalaman at mga karunungan, at kung siya'y magsalita, Panginoon, bigyan mo nawa ng bisat kapangyarihan ang kanyang tinig. At kung ito'y mapakinggan ng lahat ng kinauukulan, Aman Diyos, magsisampalataya kaming lahat. Ikaw nga ang aming Panginoong Hesukristo, ang Diyos na buhay. Ikaw ang kahapon, ikaw ang kasalukuyan, ikaw ang darating. Sa mga kamay mo po, ipinagtatagubili namin ang lahat ng mga bagay sa pangalan mong Kristo Jesus ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig. Una na nga po, charity must always begins at home. Sa atin po munang mga kasangbahay. Una, sa ating mga minamahal na mga kabyak ng ating mga puso. Sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. At kung tayo po ay meron ng mga panauhin, mga kaibigan o mga kamag-anakan, ipag-anyaya natin ang Panginoong Hesukristo. Huwag nating ikakahiya. Pagbilinan natin na bago sila lumabas ng ating tahanan, sumandali makipag-aral muna at makinig ng mga banal na aralin na inihanda ng Panginoon upang ating tanggapin sa Huwebes po ng gabing ito. Kunin na rin po natin ang ating mga banal na kasulatan, ang ating mga Biblia. At buksan na po natin ang ating pinakapaksa sa Huwebes ng gabing ito. Unahin po natin sa King James Version na pinanggalingan ng Tagalog. Sa kanya pong Romans chapter 15 and the verse is 2. Each of us is to please his neighbor for his good, to his edification. Romanos Kapitulo 15, versikulo 2 sa Bibliang Tagalog. Ang bawat isa, tinutukoy po tayo ng mga tao, bawat isa sa atin. Ang bawat isa sa atin ay may magbigay lugod sa kanyang kapwa. Meron po tayong kani-kanyang katungkulan, ang bawat isa, kinakailangan po magbibigay lugod, kaluguran, kagalakan, katuwaan sa kanyang kapwa. Bakit? Sa kanyang ikabubuti, sa kanyang ikatitibay. Para yung ating kapwa-tao, maging mabubuti at maging matitibay. Ito po ay hindi itinuturo ng mga relihiyon na itinayo ng mga tao. Salamat po sa ating Panginoong Hesukristo na sa kabila ng ang kanyang banal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, pinakamaliit, pinakamaralita, pinakadukha. Sa atin ipinagkatiwala ang pagkaalam ng katotohanan. Kaya nga sa atin, sa Iglesia ng Diyos, una po nating itatanong, sino po baga yaong kapwa? Nabanggit ko na,
ating kapwa-tao na tinutukoy sa ating paksa na atin pong bibigyan daw ng kaluguran. Ituloy natin ang pagbasa sa Mateo 22:39 sa King James Version din po at ililipat natin sa Tagalog o isasalin natin sa Tagalog. 22:39 of Matthews, "And the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself." Ang tanong natin kanina sino ba itong kapwa? Sa English, binasa sa atin, neighbor. Gayon din, ipinaliwanag ng Panginoong Jesucristo, 22:39 ng Mateo, "The second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself." Ito po ay hango doon sa bagong tipan na ipinag-uutos ng Panginoon Diyos. Nang wika ng Panginoong Jesucristo, isang bagong utos ang pinag-uutos ko sa inyo. Una na nga po, iibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong buhay natin. At ang ikalawa ay ito, 22:39. Ito nga po ang nasagutan. Sino ba yung tinutukoy na kapwa? Neighbor. "Thou shalt love thy neighbor as thyself." At maging sa Bibliang Tagalog, Mateo 22:39, ang pangalawang katulad ay ito. Kunin po ninyo yung salitang pangalawa. Ang una, ibigin natin ang ating Diyos, buong puso, buong buhay, buong isip, buong lakas. At ang ikalawa, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At hindi na natin babasahin ang wika ng Panginoong Jesucristo sa dalawang utos na ito, nauwi ang 2 tapyas na bato, yung 10 Commandment, at ang mga propeta, ang lahat ng kautusan mula kay Moses, kay Josue, mga kapatid, hanggang kay Malakias na pinakamaliit na propeta. Lahat ng mga kautusan na ipinag-utos ng Diyos na isulat nila, nauwi na lang sa 2 utos na ito. Sa makatwid sa ating pag-aaral, gagawa tayo ng mabuti sa ating kapitbahay, neighbor, sa ating kapwa-tao, sa ikatitibay at sa ikabubuti nitong mga taong ito. Nitong ating mga kapwa-tao. Ito ang ibig na bigyan ng diin ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, sa atin sa huling araw na ito. Bakit nga po ba gayon? Gayon na lamang ang pagpapahalaga ng Panginoong Jesucristo sa ating mga kapitbahay, neighbors, o sa ating mga kapwa-tao, ayon sa itinuturo ng Santong Sulat. Pabayaan natin si Apostol Pablo ang magpaliwanag sa 2 Timoteo pangkat 3 at talatang 1. Bakit? Sa huling araw na ito, ito'y binibigyan ng emphasis. Bakit ito ibinangon na ibigin natin ang ating kapitbahay o ang ating kapwa-tao? Datapwat alamin mo ito, Timoteo, na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Tayo po, paulit-ulit, sinasabi namin sa inyo, nasa huling panahon na po tayo, 2016, malapit na po ang kawakasan nitong sanglibutan. At kung bakit ito'y ibinangon sa atin, sapagkat sa huling araw natin, mapanganib. Talaga namang napaka-mapanganib ang panahon at ayaw ko nang ulit-ulitin pa yung nasasaksihan natin, nababasa, nakikita, at malimit, ang ilan sa atin ay dumaranas din nitong tinatawag na kapanganibang ito. Sa huling panahon, darating ang panahong mapanganib. Yon ang dapat nating pag-aralan. Bakit naging mapanganib sa atin ang huling kapanahonang ito? 3:2 at ibinangon ang ating paksa na gumawa raw tayo ng mabuti sa ating kapwa.
gumawa tayo ng kanilang ikagagalak, ikabubuti, at kanilang wika nga ikatitibay. 3:2 din ng ikalawang Timoteo. Sapagkat, eto ang dahilan, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Ang tao, magiging maibigin sa kanilang sarili. Kung babasahin pa natin lahat, bakit nga? Ano magiging dahilan? Ang tao'y magiging maibigin sa sarili. Ang tao magiging maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig. Kaya ngayon hayag na natin ang katotohanan Lalaki sa lalaki, nag-aasawa na, babae sa babae. At meron pa tayong nakikita dyan, mga lalaki sumisiping sa mga baboy, sa mga baka, sa mga hayop. May mga babae nagpapasiping din sa mga kabayo, kung ano-ano. Walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag, palabintangin, walang pagpipigil sa sarili. At sa 3:4 ng ikalawang Timoteo rin po, mga lilo, matitigas ang ulo, palalo, maibigin sa kalayawan. Kaya mga tao lang, ang mga tao ngayon, talagang nagpapakabuyo sa kalayawan. Hindi ko na kailangang isa-isahin pa ang mga kalayawan. Napakarami po. Mga kabataan masyadong huhumaling sa mga tinatawag na mga video games, at ang mga tao nahuhumaling din sa mga wika nga mga kalayawan sa mga casino, sa mga nightclub, sa mga inuman, sa mga bar. Katakot-takot na ito ang nagpapakilala na talagang sa ating kapanahunan napakamapanganib at may anyo ng kabanalan. Ang wika ni Apostol Pablo, ituloy natin. Dadapot tinanggihan ang kapangyarihan nito. At sa 3:6, ang mga ito ang nanganggagapang sa mga bahay, binibihag ang babaeng haling, nalipos ng mga kasalanan, hinihila ng iba't ibang pita. Ano ang punong dahilan? Mga kapatid, ang tao maibigin sa sarili. Kaya po napakapanganib ng panahon. At dahil nga sa pagiging maibigin sa sarili, I am the best, I am the greatest, maibigin sa salapi. At alam naman natin, ang pag-ibig sa salapi, kayamanan, ay ugat ng lahat ng katampalasanan. Dahil ibig niya ang kanyang sarili, mahal niya ang kanyang sarili, I am the best, I am the greatest. Ibig niya lahat ng kayamanan sa lupa, mapasakan niya. Kaya nga yan ang nakikita natin. Magmula presidente hanggang pinakamaliit na mga wika nga katungkulan sa bawat gobyerno sa buong mundo, puro kurakot, puro plunderer, puro magnanakaw. Huwag naman kayong magagalit sa akin. Yan naman ang nakikita natin at nararanasan. Kung hindi man sa Pilipinas, sa buong sanglibutan. Ito ang katotohanang sinasabi ng mga banal na kasulatan. Ano ang higit sa lahat? Na talagang hindi natin mapahihindian o hindi natin mapawawalan ng halaga, na talagang dahil nga sa pag-ibig ng mga tao sa kanilang sarili, sa salapi at sa lahat ng mga kalayawan, nangawalang saysay ang kanilang tinatawag na mga buhay o ang kanilang mga kaluluwa sa sanglibutan. At bakit? Ano ang kinauwian ng kanilang tinatawag na pagiging maibigin sa sarili? Ikalawang Timoteo 3:7, itong mga maibigin sa sarili
laging nagsisipag-aral at kailan paman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Paano nga sasabihin ng isang taong mahal niya ang kanyang sarili? I am the best, I am the greatest. Kung hindi siya magsasaliksik, kung hindi siya mag-aaral, natural, siyempre kailangan patunayan niya sa ibang mga tao, I am the best, I am the greatest, I am the most intelligent, I am the most powerful. Kaya, yung mga yan ay talagang nagsisipag-aral at alam natin, karamihan nga dyan kung saan-saan pa pumaparoon sa iba't ibang dako ng mga wika nga universidad, mamahaling mga kolehiyo, kung sila man ay pinag-aaral ng kanilang mga magulang na mga maibigin din sa karangalan at mga kaburihan, gumagastos ng mamahaling mga paaralan para magtamo sila ng karunungan, ngunit hindi naman nakakaalam, hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Walang katotohanan na natututuhan ang mga tao. Nakukuha ba ninyo mga kapatid? Ito ang dahilan kung bakit sa huling araw natin, napaka-mapanganib ang panahon. Walang nakakaintindi, walang nakakaunawa. Buksan natin ang ipinakikilala ng Panginoong Hesukristo na isang karunungan na dapat sana alam ng lahat ng mga tao. Ito lamang mababaw na unawain na itinuturo ng banal na kasulatan. Hanggang ngayon, hindi ito natututuhan ng mga tao Mateo 23:8, ayon sa Panginoong Hesukristo. Ito'y karunungan, ito'y turo, ito'y aral ng Panginoon. Datapwat kayo ay huwag magpatawag na rabay. Eto. Ano ba ibig sabihin ng salitang rabay? Guro, teacher, mga kapatid. Meron ba kayo nakitang samahan ng mga tao na sabihin na natin, dumiretso na tayo sa pinatutungkulan nito, relihiyon. Nakakita na ba kayo ng relihiyon na ang kanilang mga leader hindi nila tinatawag na rabay o hindi nila binibigyan ng tinatawag na parangal? Ito ang wika ng Panginoon, huwag kayong magpatawag ng rabay, guro, teacher. Bakit? Iisa ang inyong guro. At kayong lahat ay magkakapatid. Ayan. Tayo po ay gumawa ng ikagagalak ng ating kapitbahay, ng ating kapwa-tao. Huwag kayong magpatawag ng rabay. Bakit? Iisa lang ang guro. At alam naman natin kung sino lang ang dapat nating tawaging guro. Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Tayong lahat ay magkakapatid lamang. Nakuha na ba ninyo mga kapatid? Ano ba ang karaniwang nakikita mo dyan? O merong mga nagtayo ng kani-kanilang relihiyon at kani-kanilang iglesia. O unahin mo na yung simbahang Katoliko. Anong tawag nila sa pinakapinuno nila? Ay hindi rang guro. Pinakamataas, Vicarius Filii Dei, kahalili ng Ama, kahalili ng Diyos. Bakit nga ikaw magpapatawag ka ng rabay? Ang baba nun, teacher lang yun. Di, magpatawag ka na ng Diyos. O hindi ba totoo yan? O iba naman sugong anghel. Tapos si Kristo ginawang tao. Ituloy natin ang ating pag-aaral. Mateo 23:9. Ito pa. Huwag ninyong tatawaging ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, siya nga na nasa langit. Kababanggit ko lang. Itong Iglesia Apostolika Katolika Romana, yung kanilang tinatawag na pinakapinuno, anong tawag? Papa. Ayan, kaya magulo ang sanglibutan. Ito'y isang dahilan
aral sila ng aral, yung mga maibigin sa kanilang sarili, binibigyan nila ng sariling kapurihan, aral ng aral, hindi makarating. Hindi maalaman ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Utos ng Diyos. Huwag kayong magpatawag ng Ama. Kayo namang simbahang Katoliko. Magmula sa pinuno ninyo hanggang pinakamaliit ninyong tagapangaral, Papa sa Roma, Vicaris Filii Dei. At meron pa kayong Monsignor. Alam ba ninyo ibig sabihin ng Monsignor, aking Panginoon? Kabawal-bawalan din ang Panginoon. Huwag kayong magpatawag ng Panginoon. Totoo ba yan? Mateo 23:10. Ni huwag kayong magpatawag ng Panginoon. Iisa ang inyong Panginoon, sa makatwid bagay ang Kristo. Kayong mga Katoliko, tinadyakan ninyo, sinipa ninyo ang Panginoong Jesucristo. Lalakas ng loob ninyo. Talaga naman kayo nagpapatay sa Panginoong Jesucristo. Kaya yung Papa sa Roma ninyo, laging may dalang krus. Inihaharap sa mukha ng kanilang mga membro. Ano ang ibig sabihin? Kami nagpapatay kay Kristo, kami nagpapako kay Kristo. Ayan. Huwag ninyong tawaging Ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama, sa makatwid baga siya nga na nasa langit, ang Diyos. Sino ba yung Diyos na yan na nasa langit? San Juan Kapitulo 4, versikulo 24 at 23, ang Diyos ay Espiritu. At dumarating ang araw at oras, hinahanap ng Diyos na Espiritu, na ang kanyang mga mananambay-sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos, siya ang Ama. Sino ba ito na walang laman, walang buto? Siya ang Diyos ng lahat na tao. Jeremias Kapitulo 32, versikulo 27, narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat na tao. May anumang bagay ba na totoong mahirap sa akin? Wala ngang mahirap sa Kanya. Kaya nga siya nagkatawan tao. At nang siya magkatawan tao, San Juan 10:30, ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Ako at ang Ama ay iisa. Siya ang tunay na Papa. Siya ang tunay na Papa ng buong sanglibutan. Hindi lang ng Roma. Kayo hanggang Roma lang kayo. Magulang at mga kapatid. Sabihin na ninyong membro na nga ninyo lahat ng tao sa buong mundo, sindami ng buhangin sa lupa. O itatapo naman kayong lahat sa impyerno. Magbasa kayo. Magbasa kayo ng banal na kasulatan. Antikristo. Mateo 23:9, huwag ninyong tawaging Ama ang sino mang tao sa lupa. Kapatid na si Rilo. Paano po yung, bakit natin tinatawag yung tatay natin na Ama? Yung tatay sa laman. Pag binabanggit po, yung tunay, yung tungkol sa ating Ama at Ina, mga magulang natin sa laman, meron din pong kautusan ng Diyos. Na ano? Buksan ninyo ang Efeso 6:1-3. Mga anak, magsisunod kayo sa inyong mga magulang, igalang ninyo. Ito ang unang utos na may pangako upang lumawig ka, humaba ang iyong buhay sa lupa. Mabuhay kang mapayapa. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Tinatawag natin, tatay, nanay, iginagalang natin. At ito ang pagpapatunay na sinusunod natin ang kanilang mga utos bilang tayo ay kanilang mga anak. Yan ay utos ng Diyos. Ngunit kung ang pag-uusapan ay tungkol po sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa, wala tayong tatawaging leader ng reliyon na Pope, Father, Monsignor. May cardinal pa kayo. Tinamaan ng sinalibad ng pinuto ka na. Lahat ng matataas na katungkulan ginagamit ninyo. Pagpupurit, pagpaparangal sa inyong mga sarili. Kaya ang huling panahon ay mapanganib. Puro maibigin sa sarili.
I am the best, I am the greatest, I am the Pope, I am the Cardinal, I am the Monsignor, ako sugong anghel. Ako ang diksyonaryo ng Biblia, akong Doctor of Divinity, Theosophy and Letter, Kaya katakot-takot, malalakas na ulan, lindol, gera, digmaan. Ang sanlibutan ito'y nakatalaga na sa kawakasan. Bakit? Panahong mapanganib na, sapagkat ang mga tao maibigin sa kanilang mga sarili at hindi nakakaalam ng katotohanan. At sa ating paksa, Romanos 15:2, kaya ibinangon ito ng Diyos. Ang bawat isa sa atin may katungkulan magbigay lugod sa kanyang kapwa. Para ang kapwa-tao natin, ang kapitbahay natin, maging mabubuti rin at maging matitibay. Saan? Ituloy natin ang ating pag-aaral. Alin po baga naman ang makapagbibigay lugod sa ating kapwa? Eto, ikapagpapatuloy ng ating paksa sa Huwebes po ng gabing ito. Ano ba naman ang utos, kapatid na Cirilo, ng Diyos na atin daw ibigay, atin daw gawin sa ating kapwa-tao para sila man ay maging mabubuti at maging matitibay? Buksan po natin, mga kapatid, ang Hebreo 13:16. Sa Bibliang Ingles, but to do good and to communicate. Ngunit ang paggawa ng mabuti. Pakinggan ninyo ang paksa natin, Ang paksa natin, ang bawat isa, Romanos 15:2, magbigay lugod sa kanyang kapwa. Sa ikabubuti, sa ikatitibay. Ano ba yung ibibigay natin sa ating kapwa? 13:16, but to do good, ang paggawa ng mabuti. Eto po, ano lang ibibigay natin sa kanila? Ang paggawa ng mabuti. Gagawa tayo ng mabuti. Alin ba yung mabubuti na gawa na gagawin natin sa ating kapitbahay? 7:12 ng Romanos, ngayon nga, ang utos ng Diyos ay banal. Ang utos ay banal, ang utos banal, matuwid at mabuti. Ayan, gagawa tayo ng mga mabubuti, ng mga utos ng Diyos na mga banal sa ating kapwa. At ano pa? Ano pa ang gagawin natin? Paano natin magagawa ang mabuti na utos ng Diyos na banal, matuwid at mabuti? And to communicate. At ang pamamahayag. Sa Bibliang Tagalog, 13:16, laging binabasa ng mga iglesia at ng mga paring Katoliko. 13:16, dadapot ang paggawa ng mabuti at pag-aabuloy. Huwag ninyong kalilimutan, sa ganitong mga hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Ayan. Kaya nga po, yung mga obispo, yung mga kardinal, yung mga papa sa Roma, yung mga monsignor, may mga helicopter, may mga jet plane, may mga private army. Di ba, may mga sarili silang mga security guard. Ang mga anak niyan kumakain ng masarap. Nag-aaral sa mamahaling mga koleyo. Maraming mga tinatawag na bahay bakasyonan, yung mga leader na iyan, yung mga sugong anghel na iyan, yung mga diksyonaryo ng Biblia na iyan, mga bilyonaryo yan. Ayun lagi nilang ginagamit Hebreo 13:16, ang paggawa ng mabuti, pag-aabulo, huwag ninyong kalilimutan. Meron pang iglesia dyan Pagdating ng birthday ng obispo, huwag niyong kalilimutan yung envelope ninyo, pasalamat sa matanda. Panginoon kong Diyos. Pagkatapos ang mga miyembro, ukay-ukay. Mga kapatid, nagbuhukay sa mga basurahan. Hindi malaman kung paano papag-aaralin ng mga anak. Paano ginawa ninyong mga zombie ang mga miyembro ninyo? Tuturuan pa kayong kung hiwalay daw doon sa demonyong obispo na yan, hiwalay sa Diyos, hindi makakarating sa langit. Huwag niyong paniwalaan yung mga yan. Sa katotohanan, 13:16 of Hebrew, to do good and to communicate. Ang paggawa ng mabuti, ang pagsunod sa utos ng Diyos, at ang pangangaral. Huwag ninyong kalilimutan, pamamahayag.
Huwag ninyong kalilimutan, sa gayong mga handog, yun ang handog natin, yun ang pagsamba natin. Ang Diyos ay totoong nalulugod. To communicate, to propagate, ang ibig sabihin, ibalita. Totoo ba yan? Totoo bang hindi literal na salapi, hindi literal na abuloy, ang dito'y ipinakikilala ng banal na kasulatan? Buksan natin ang isang pagkakataon sa buhay ng mga apostol, tulad po ni Apostol Pedro at Apostol Juan. Sa Jerusalem ng Judea, isang umaga sila'y papasok sa templo ng Jerusalem upang manalangin. At nakita nila ang isang lalaking pilay na buhat-buhat. Buhat pa nang siya'y ipanganak ng kanyang ina, ipinanganak na pilay at dinadala roon sa templo para humingi ng limos. Ano nangyari? Basahin natin. 3:1 hanggang 4. Si Pedro at si Juan nagpanhik sa templo ng oras ng pananalangin na 9, at isang lalaki na pilay buhat pa sa tiyan ng kanyang ina dinadala roon, na siya'y inilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda upang manghingi ng limos. At sa pagpasok sa templo, nakita siya ni Pedro at ni Juan, at ang pilay ay namanhik upang tumanggap siya ng limos, nang hingi ng limos kay Pedro at kay Juan. At pagtitig sa kanya ni Pedro na kasama ni Juan ay sinabi, "Tingnan mo kami." At kanyang pinansin sila na umaasang tatanggap siya ng limos mula sa mga apostol. At ang wika ni Apostol Pedro, makinig tayo mga kapatid, 3:6, na aklat ng mga gawa, "Pila, ginto, wala ako." Yung nanghihingi ng limos, itinaas na yung kamay niya, humihingi ng limos kay Pedro at kay Juan. Pero sinabi ni Pedro, "Pila, ginto, wala kaming pera." Datapwat, makinig kayo ha, dadapwat ang nasa akin, alin ang nakay Pedro? Ang nasa akin, yung ibinigay ng Panginoong Jesucristo, yung Ebanghelyo. Ang nasa akin, siya kong ibinibigay sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus na taga Nazaret. Lumakad ka. Ayan. Ipinangaral ni Pedro ang ating Panginoong Jesucristo. At pinakinggan ng humihingi ng limos. At sumigaw si Pedro at nagsabing, "Lumakad ka?" Lumakad yung tao. At paglakad ng tao, itinapon niya yung kanyang tungkod. Sumayaw, tuwan-tuwa. Ang wika ng aklat ng mga gawa, pumasok sa loob ng templo at sumisigaw, sumasayaw, natutuwa, pinupuri, niluluwalhati ang Diyos. Ayan. Ito namang mga demonyong mga iglesia sa huling araw, mga relihiyon, parating papuputol ko daliri ko kapag sa araw-araw na pumasok kayo dyan sa templo ng kung ano-anong reliyon, hindi babanggitin sa inyo at hindi papaala-ala o hindi ipakikita sa inyo ang tinatawag na mga sisidlan ng abuluyan. Puro pera, puro salapi. Panginoon kong Diyos. Kaya napakaligalig. Kaya itong sanglibutan wawakasan na ng Diyos. At ito ang dahilan. Bakit nga ginagawa nilang pangunahin ang pag-aabulian? Pag-ibig sa sarili. Kailangan yung obispo maraming pera. Kailangan yung Papa sa Roma, yan ang pinakamaraming salapi, pinakamaraming resources, wika nga. Kinakailangan yung mga arsobispo, kardinal, silang lagi ninyong bubusugin. Ayan na. Kaya nga kayo, tinuruan kayo, kayong lahat ng mga miyembro, para kayong mga zombie, huwag kayong magagalit sa akin, basahin ninyo. Basahin ninyo ang sinalita ni Propeta David, 115 ng awit, Kapitulo 4 hanggang 8, ang mga naglilingkod sa mga Diyos-Diyusan, maging yung mga papa sa Roma ninyo, maging mga sugong anghel ninyo, mga Diyos-Diyusan, yan! Mga magulang at mga kapatid, magiging katulad kayo nila. Para kayong mga zombie, may mata, hindi makakita. May ilong, hindi makaamoy. May tenga, hindi makarinig. Kaya kayo, kung ano iutos sa inyo, utusan kayong abuloy dito, abuloy dyan.
Ayan ang gagawin ninyo. Bakit po baga naman yung salita na galing sa Panginoong Jesucristo tulad ng ibinigay ng Panginoon kay Pedro, ang higit na mainam at itinuturo sa atin ng paksa na ito ang mabubuting gagawin natin sa ating kapitbahay para sila man ay maging mabubuti at sila man ay maging matitibay. Bakit? Buksan natin, mga kapatid, ang 1:63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay, ang Panginoong Jesucristo nagsasalita, sa laman, walang anumang pinakikinabang ang mga salitang sinalita ko sa inyo, pawang Espiritu, pawang buhay. Nakuha ninyo kung bakit napakaganda ng ating paksa. Magsigawa raw tayo ng wika nga, ikaliligaya, ikagagalak. Magsigawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, sa ating kapitbahay. Alin yung mabuti? Yung mga salita ng Diyos, banal, matuwid at mabuti. Ito pala ang ating ibibigay sa ating kapwa-tao. 13:16, to do good and to communicate. 13:16 ng Ebreo, ang paggawa ng mabuti at ang pangangaral. Nakamukha ng ginawa ni Apostol Pedro. Nang humihingi yung pulubi, wala akong pera, wala akong coin, wala akong pilak, wala akong ginto. Pero, yung ibinigay sa akin ng Panginoon, ito ibibigay ko sa alin nyo, yung pananampalataya. Kaya nga, sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo, nang sambitlain niya sa lalaking pulubi sa pangalan ni Kristo, tumindig ka, gumaling yung tao. Mga kapatid, bakit? Ang salita sa 63 ng San Juan, salita ng Panginoong Jesucristo, pawang Espiritu, pawang buhay, yun ang ibinigay ni Pedro sa pulubi. Ano ang katunayang nasa ating Panginoong Jesucristo lamang ang tinatawag na ikatitibay, ikabubuti ng bawat tao kung ito'y tatanggapin nila sa kanilang mga buhay? Sa 68 ng San Juan, sinagot siya ni Jesus, Simon Pedro. Sinagot siya ng Panginoon. Ang wika ni Simon Pedro, sapagkat ng pagkakataong ito, San Juan 6:68, hindi ko na babasahin pa ang bandang itaas. Ito yung pagkakataon, yung 70 alagad nagsitalikod sa Panginoon, na tisod ng sabihin ng Panginoon, ako ang tinapay na galing sa langit, ang kumakain ng aking laman, ang umiinom ng aking dugo, ibabangon ko sa huling araw. Hindi matanggap ng 70 alagad nagsitalikod. At sinabi nga, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo, nang lumayo ang 70 alagad, tumingin kay Pedro, Simon Pedro, mga kapatid, Panginoon, ang wika ni Apostol Pedro, tinanong siya ng Panginoong Jesucristo, Simon Pedro, nais din naman baga ninyong magsisunod sa kanya, sa kanila? At sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Ayan. Ano kukunin natin dito? Nasa Panginoong Jesucristo ang salita ng buhay na walang hanggan. Hindi dyan sa mga Papa sa Roma, Cardinal, Monsignor, puro sinungaling ang lahat ng mga iya. O basahin ninyo, 8:44 ng San Juan. Panginoong Jesucristo mismo ang nagsasabi, yung mga pariseo na yan, yung mga paimbabaw na yan, yung mga mapagmahal sa sarili na yan, kayo sa inyong amang dyablo, sinungaling kayo, mamamatay tao sa pulpa ng una. At kung mamamatay tao, itatapon sa impyerno. 21:8 ng Apokalipsis. Ang huli nating katanungan, mga kapatid, pagkatapos po na maliwanagan natin itong napakaganda nating paksa,
napakinggan natin, bawat isa sa atin pala may katungkulang magbibigay lugod sa kanyang kapwa. Romanos 15:2. Meron tayong mga katungkulan, mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, na magbibigay lugod tayo sa ating kapitbahay, sa ating kapwa, sa lahat ng tao, para para sila man maging mabubuti. Para sila man maging matitibay. Saan titibay? Matibay ang kaluluwa, hindi itatapon sa impyerno. Ang nangyayari ngayon walang nakakaala-ala sa kapwa-tao. Ano nga ang sabi ng banal na kasulatan? Ang wika ni Apostol Pablo, huling panahon ang nangyayari ngayon sa huling araw na ito, panahong mapanganib kasi mapagmahal nga sa sarili. I am the best, I am the greatest. Walang nakakaala-ala sa kapwa-tao. Walang walang nahahabag sa mga kaluluwa ng mga kapwa-tao. Puro yung sarili nila. I am the best, I am the greatest. Kaya maibigin sa salapi, pinakamayaman, pinakamararangal. Kaya silang matataas ang mga karangalan, maimpluwensya sa gobyerno. Ayan ang nangyari. Kaya ang sanglibutan, napakamaligalig. Meron tayong katungkulan, kaya nga ibinangon ito. Ang katungkulan natin, tulad ng ipinakitang halimbawa ni Apostol Pedro sa nanghihingi ng limos, sa lapi, materyang bagay, wala ako, pero yung tinanggap ko kay Kristo, alin ang tinanggap ng mga apostol kay Kristo? Ang ebanghelyo, ang salita ng buhay. Ito ang ibibigay natin, ito ang ikagagalak. Nagalak yung pulubi, nakalakad siya. Sa tuwa niya, sumasayaw at nagtatatalon. Basahin ninyo, aklat ng mga gawa, mga kapatid, at mga magulang namin. At ito ang ating banal na katungkulan, na tayo'y nilalang ng Panginoong Diyos o ng Panginoong Jesucristo para ang ating kapwa-tao ay ibigin natin at mahalin natin tulad ng napakinggan natin kanina, 2 utos, iibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Ibig kong makarating sa langit, natutuhan ko ang lihim, tinanggap ko ang ebanghelyo, nakatitiyak ako ng buhay na walang hanggan, para akong nakatisod ng ginto sa daan, nakapulot ako ng ginto, ibabahagi ko sa aking kapitbahay. Ganyan ang kalagayan na dapat makita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga, ang atin pong mga huling katanungan, sa atin po sa mga huling araw na ito, ayon po sa mga apostol, saan po baga naman natin masusumpungan ang mga salita ng Panginoong Jesucristo na lipos ng espiritu at lipos ng buhay, na siya naman nating ibabalita sa ating kapwa-tao? Sapagkat ng panahon ng mga apostol, kasama nila ang Panginoong Jesucristo. Pinagsabihan sila ng Panginoong Jesucristo, Pedro, gusto ninyong sumunod sa 70 alagad na tumalikod? Ang wika ni Apostol Pedro, Panginoon, saan kami paroroon? Nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan. Nasa iyo. Ang ebanghelyo, nasa iyo. Ang salita ng buhay na walang hanggan. Saan kami paroroon? Ngayon, wala naman tayo. Hindi naman natin kasama ang Panginoong Jesucristo. Nasaan ba? Saan natin masusumpungan ang salita ng buhay para ibahagi natin sa ating kapitbahay? 2 Timoteo 3:16. Basahin po natin, mga kapatid. Ito po ang pagpapaliwanag sa atin. Unahin natin ang 3:15. Sa pagkabata, mula sa pagkasanggol, ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Lahat ng mga kasulatan, tinutukoy yung banal na kasulatan po, yung Biblia, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo,
sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yan po. Yan ang ipinakikilala sa atin. Dito natin masusumpungan ang mga mabubuting gawa na ibibigay natin sa ating kapitbahay, ibibigay sa ating kapwa-tao na atin din namang mga kapatid ayon sa Panginoong Jesucristo para sila rin naman matuto. Maging matitibay, ang ibig sabihin sila man, maging mga anak ng Diyos. Ano nga po baga? Ang tiyak na ibubunga kapag natutuhan ng lahat ng tao ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. 3:10, Kolosos, kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao. Mabibihisan po ang bawat tao, ang ating kapitbahay. Halimbawa, kapitbahay na nung araw lagi tayong minumura, lagi tayong pinagsasalitaan ng masama dahil mga iglesia tayo ng Diyos. O yung mga kaibigan natin, itinakwil na tayo dahil nasasagasaan natin yung mga iglesyang itinayo ng tao na kanilang kinaroroonan. Ayaw na tayong kilalanin. Pero, kapag sila'y tinawag din ng Diyos, dahil ibinalita natin sa kanila ang ebanghelyo ng Panginoon, nagbihis na sila ng bagong pagkatao. Mga kapatid, at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, sila po'y nangagbihis ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. 3:14, matututo na silang umibig ng tunay na pag-ibig bilang kapatiran. At sa 3:15 o 3:15 ng Kolosos din, maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Maghahari na sa ating mga magkakaibigan at magkakapatid ang kapayapaan ni Kristo. Na dito tinawag din naman kayo. Saan tayo tinawag? Sa isang katawan. At kayo'y maging mapagpasalamat. Tayong mga tao, tinatawag ng Panginoon sa isang katawan lang. Ano ba ang katawan? Kolosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwidbagay ng iglesia. Tayo, tinatawag ng Diyos, pinapangaralan tayo, itinuturo sa atin ang ebanghelyo para tayo pumasok sa isang katawan. Iglesia, katawan ng Diyos. Si Kristo ang ulo ng katawan. 1:14 ng Kolosos, bakit sa iglesia ng Diyos? Kinaroroonan ng katubusan, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen. Mga kapatid, napakaganda po ng ating pag-aaral. Kaya nga, bilang mga huling katanungan po natin, kung ang ibibigay pala natin para ikagalak ng kapwa-tao o ng kapitbahay natin, kaibigan natin, kamag-anak natin o sino man ang mga tao sa balat ng lupa, kailangang pangaralan ng ebanghelyo, ano ang katotohanan na ang bawat isa lamang sa atin ang makatitiyak na tayo nga ay maliligtas at sa paanong kaparaanan? Dito po sa Iglesia ng Diyos, hindi po namin kayo ginagawang zombie. Yung mga ibang mga relihiyon pag hiwalay ka sa mga ngaral nila, hiwalay ka sa Papa, sa Kardinal, Arsobispo, Monsenyor, hiwalay ka sa Sugong Anghel, hiwalay ka sa diksyonaryo ng Biblia, o hiwalay ka kung kani-kaninong mga, Panginoon kong Diyos, patawarin mo po ako, mga impostor. Hindi kataka-taka, si Satanas nga, nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan Huwag kayo maniniwala dyan sa mga yan. Ano ang katunayan na ang bawat isa sa atin, tayo rin ang makatitiyak ng ikaliligtas natin at sa paanong paraan lamang? Hindi na tayo kailangan sumunod sa mga obispong tao na nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Basahin natin 1 Korinto 15:1. Ayon kay Apostol Pablo, ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid. Ayan, tayong lahat magkakapatid Alin ang ipinatatalastas ni Apostol Pablo? Ang ebanghelyo. Salita ng buhay. Sa inyo aking ipinangaral. Inyo namang tinanggap. Siya naman inyong pinananatilihan. Nagpabautismo kayo.
Pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. 15:2, huling talata. Sa pamamagitan naman ito, Ebanghelyo, ligtas kayo, may buhay na walang hanggan kayo, kung matama ninyong iingatan ang salita na ipinangaral ko sa inyo. Yung salita ang magliligtas. Maliban na kung kayo nagsisampalataya ng walang kabuluhan, yung Ebanghelyo magliligtas. Kung mananatili tayong tapat dito, kung ating susundin ang utos ng Panginoon, huwag tayong kikilala sa nagsasabing Papa sa Roma, huwag tayong kikilala sa nagsasabing sila ang leader, sila ang puno, sila ang obispo, sila ang ilaw, mga kampo ni Satanas ang mga yan. Isa lang ang kikilalanin natin, ang Panginoong Jesucristo. Susundin natin siya. Kung saan siya naroon, doon tayo. 12:26 ng San Juan. At siya po ang puno ng katawan. Alam natin ang katawan, ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito ang ibig ng Diyos. Sa Huwebes po ng gabing ito'y maliwanagan natin. Sa liwanag ng Santong Sulat, itinuro sa atin Romanos 15:2, bawat isa may katungkulang magbigay lugod sa kanyang kapwa, ipangaral, ibalita, ibahagi ang Ebanghelyo ng Panginoon na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay, sa ikabubuti ng bawat tao, sa ikatitibay, para ang lahat ng tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang itinuro sa atin. Ito po ang niliwanag sa atin ng Panginoong Hesukristo. Ito nawa ang kanyang ipagpala, ibasbas sa ating lahat, magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. At ngayon po, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ibasbas sa ating lahat, hanggang sa ating mga sariling kabiyak ng puso, sa lahat ng ating sariling mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, sa ating mga paglalakbay sa araw-araw sa paghanap ng ikabubuhay, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa lahat ng ating mga kaibigan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na linggo po, kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.